So what if bumalik na yung ating ISP1, disable natin to, tingnan natin kung anong mangyayari. Yan, disable na siya guys. Dapat babalik to sa active static na status. Ayun, so active static na siya ulit. Then kita nyo, wala talagang timeout tayo makikita sa ating terminal. Okay? Then kung mag-trace route ulit tayo, from 254.254, babalik na ulit to sa 110.1. Nice! Yun o, 110.1 na ulit siya. Magandang araw sa lahat ng mga kapis wifi natin dyan. Muli, nandito naman tayo ulit para sa ating panibagong video. So, pasensya na mga kapis, medyo natagalan tayo mag-upload ulit dito sa ating YouTube channel. Medyo na busy lang tayo sa mga nagdaang buwan. So, in this video, ang i-share ko lang po sa inyo is about MikroTik multi-ISP with automatic failover. Yes, meron na po tayo nito dati dito sa channel natin, pero sa version 6 pa lang po yun. At saka for me, hindi po siya ganun ka-reliable kung ikukumpara natin sa ngayon. Okay? Kasi yung previous na failover technique natin is gumagamit pa tayo ng number 1 NetWatch. Tapos, meron pa tayong script or scheduler. So, di ba, napakaraming involved na functions. Minsan gumagana, minsan naman hindi. So, yun yung problema niya. Pero ngayon, kaya naisipan itong i-share sa inyo is super maganda na po yung option ng failover ni MikroTik sa version 7.12 higher. At napakadali lang gawin guys. Okay, so nandito na tayo sa ating MikroTik. So yung gamit nating MikroTik is Hoplite, pero naka-version 7.12.1 po siya. So sa mga nagtatanong kung paano po yan i-upgrade sa version 7, yung mga MikroTik na like Hoplite, Hex, at saka Forte 11, which is by default mga 6 point something lang po yan. So ganito lang po yung gagawin natin. Punta lang tayo sa System, then Packages, and then check for updates. And then, dito sa channel, guys, iselect nyo lang yung testing. Then, yun na. Click nyo lang yung check for updates. Lalabas na po dyan agad yung installed, yung version 7.12.1 by default. Okay? So, i-update nyo lang. After reboot ng inyong device, yan na. Magiging version 7.12.1 na po siya. Then, after nyan, pwede na natin gawin yung ating multi-ISP with automatic failover. So, gaya nga ng sabi ko, yung previous, ang involved na mga functions doon is, punta tayo sa tools, gagamit pa tayo nung dati ng NetWatch. So, sa ngayon, wala na. Hindi na tayo gagamit yan. At saka, ano pa ba yung kailangan natin before? So, kailangan pa natin ng script or yung iba, gumagamit pa nga ng scheduler para gumana yung failover. Ngayon, sa version 7, wala na. Napakadali na lang. So, yun yung ipapakita ko sa inyo ngayon. Okay? So, ang gagawin lang naman natin, guys, is, yun nga. In this setup, may dalawa tayong ISP dito. Nakasaksak sa ISP1, ISP2. Punta lang tayo sa DHCP client, yung basic setup para magka-internet yung ating router. I-add lang natin yung ISP1. Pwede ninyong i-uncheck itong DNS or NTP. Ang importante lang is itong default route. Dapat naka-no po ito, guys. Click OK lang. Then, maghanap na po yan siya ng IP address from modem or router ng ating ISP1. Then, add din natin yung ating ISP2. Same. Sa default route, no po dapat. Ang next na gagawin natin is, i-tick note lang natin yung mga gateway. Ayan, ang ISP1, ito yung gateway niya. 110.1. And then, sa ISP2 naman, 254.254. Then, punta na tayo sa susunod natin na steps, which is dito yung pinaka-crucial sa routes. Yan. So, kita nyo, wala tayong default route dito na naka-assign. Meron lang is yung mga IP address ng ating mga ISP. Ang bagay lang na kailangan pa rin natin dito sa version 7 is mga public DNS IP. Kasi gagawa pa rin tayo ng recursive routing, just like before. Umpisa na natin guys, dito sa ISP1 natin, gagawa tayo ng recursive route. So, paano ba yun gawin? Madali lang. Pindutin lang natin yung add. Ayan. Then, sa recursive routing, kailangan lang natin ng isang public IP na always, or sabihin natin, all the time, 100% uptime po siya.
always online. So, ano ba yung mga public IP na yun? Number 1 na dyan is yung mga DNS like Google, Cloudflare, at kung ano-ano pang mga DNS dyan sa internet. Pwede nyo namang i-search dyan sa Google. Marami. Ang gagamitin natin is una, itong sa Google, yung 8.8.4.4. Okay? So, i-assign natin siya dito sa ating ISP1. Ang gateway natin dito sa ISP1 natin, yun nga, dito, makikita natin yan dito. Yan, oh. 192.168.110.1. Copy lang natin. Then, yun yung ilalagay natin dito. Okay? Then, ano pa ba? Dito sa scoop at saka target scoop. So, kailangan natin tong iset manually. So, dito yung trick or yung magic nangyayari, guys. Dito sa scoop at target scoop. So, yung isiset natin dito is 10 dito sa scoop. And then, target scope, 10 din. Okay? Then, pangalanan lang natin to ng recursive routing to ISP1 lang pala diretso. Yan. Diba? Dali lang. Meron na tayong para sa ISP1 natin na recursive routing. So, ngayon naman, ang kailangan natin is sa ISP2. Again, kunin lang natin yung kanyang gateway. Then, mag-add ulit tayo dito. Then, para magagawa ng recursive routing, kailangan ulit natin ng public IP or DNS na at least 100% uptime po siya all the time. So, ano ba yung mga yun? So, syempre, yun nga, yung mga DNS ni Google, ni Cloudflare. So, nagamit na natin yung DNS ni Google, yung 8.8.4.4. So, dito sa ISP2, try naman natin yung 1.0.0.1. Okay? So, DNS po yan ni Cloudflare. Then, gateway. Ayan. And then, yung magic. Dito sa scoop, 10. Then, target scope, 10 din. Then, comment. Recursive. Routing ISP2. Then, apply lang. Yan. So, ganyan lang guys yung recursive routing. Di ba? Nice! Napaka-simple. So, i-check natin guys yung internet kung meron ba after nang ginawa nating recursive routing. Pero I'm sure wala pa po ito. Kasi wala pa tayong default route. Okay? So, pero check pa rin natin. New terminal tayo. Then, ping google.com. Ayun, no route. So, para mag-internet tayo, gagawa na tayo ng default route gamit yung ating mga recursive routing. So, first, ISP1 muna tayo, guys. Kasi yun yung ating main route. Then, dito sa destination address, tama na po yan, 0.0.0. Dito sa gateway, ito, huwag nyo pong kalimutan. Kung ano yung recursive or DNS na ginamit natin para sa ISP1, yun po yung ilalagay natin dito sa gateway. So, sa ISP1, ang gamit natin is 8.8.4.4. Ganyan lang, kasimple. And then, another magic para gumana ito, dito sa target scope. Hindi na natin gagalawin itong scope, guys, ha. Dito lang sa target scope, gagawin natin itong 11. Diba? Then, dito sa check gateway, dapat nakaping po siya. Okay po ba? Gets po ba? Pero I'm sure gets nyo po yan. Napakadali lang eh. Apply lang. Or pwede kayong mag-comment main route ISP1. Then apply. Yan. So meron na tayong default route or main route. At this stage, meron na po yung internet yung ating router. Subukan natin. New terminal, ping google.com. Ayun, di ba? Meron ng internet. Pero ISP1 pa lang po yung active. Okay? Kasi wala pa tayong ISP2. So ngayon, gagawa naman tayo ng default or main route para ISP2. Pero in this setup, failover lang yung purpose natin, guys, ha. Pag sinabi mong failover, for example, nawala si ISP1, automatic mag-take over si ISP2. So yun po yung purpose ng failover. Okay? So gawa tayo ngayon.
dating gawi, yung destination address 0000. Then yung gateway, again, dito tayo kukuha kung ano yung public IP or DNS na ginamit natin dito sa ating recursive routing ISP2. So in this case is 1.0.0.1. Then again, check gateway dapat naka-ping. And then, again, yung secret or yung magic sarap is yung target scope, gagawin natin siyang 11. Since failover po yung gagawin natin, pag nawala yung ISP1, tsaka pa lang siya gagana, dito sa distance, gagawin natin 2. Bigyan natin ng comment para hindi tayo marito. Main route. ISP2. Yan. Okay? So, ganun lang kasimple, guys. So, kita nyo, color blue po siya. So, meaning, hindi po siya active na routes. Sa ngayon, naka-standby po siya. Ang main na gumagana is yung ISP1 natin. So, ganun lang. So, iti-test natin kung gaano nga ba siya ka-effective. Walang bunot-bunot sa port ang gagawin natin or patay-patay ng modem. So, para ma-test natin to guys, gagawa lang tayo ng filter rules na idadrop natin yung traffic going sa mga DNS na to, 8.8.4.4 or 1.0.0.1, kung anong mangyayari. Kung talagang madidisable ba yung main route ISP1 natin at maglilipat siya sa ISP2 at vice versa. So, kailangan natin i-monitor kung talagang hindi ba mapuputol yung ating internet or kung talagang gumagana ba yung failover. So, one thing to do that is yun nga, dito sa terminal, din magpiping tayo. Like google.com. Yan. So, as of now, mayroon tayong internet. Then, ISP1 yung gamit natin na main route. Okay? At, check din natin sa ating trace route kung saan ba dumadaan yung ating ISP. Yan. So, kita nyo naman guys, ang gamit niyang gateway is yung 192.168.110.1 natin. So, itong ISP1. Then, gagawa tayo ngayon ng filter rules to check kung gumagana ba yung failover setup natin. So, dito sa chain, output lang tayo. And then, destination address 8.8.4.4. Okay? Then, action is drop. Yan. So, bago ko to i-save, so, check nyo guys, active yan, yung main route ISP1 natin, then yung, yung ping natin is gumagana. So, apply natin, ayan. So, siguro mga 20 seconds bago yan mag-take effect. So, meron pa rin tayong internet. So, wala tong putol guys, tingnan lang natin. So, dapat madi-disable to itong ISP1 na to. Tingnan natin kung anong mangyayari. So, as of now, active static pa siya, yung status niya. Ayun. So, napalitan na yung status, guys. Naging USHI na siya after 20 seconds nga. So, meaning unreachable, static, hardware offloaded, inactive. So, inactive na yung ating ISP1. So, kita nyo, walang putol yung ating ping dito. Wala siyang putol, guys. Di ba? Wala siyang putol. So, kanina, nag-trace route tayo. Yung gamit natin na gateway is yung ISP1. So, ngayon, itry naman natin na naka-disable na yung ISP1. Start. So, di ba? Iba na yung gateway na gamit natin. Yung sa ISP2 na, which is 254.254. Napakalupit ng failover ngayon ni Microtech sa kanyang version 7. Sobrang lupit. So, hindi lang dito nag-end yung options. Like, sa setup na to, purely failover lang siya. So, kahit sa load balancing, pwede nyo itong gawin. Okay? Once nagluko yung isang ISP, pwede automatic magka-cut off na siya. Mag-inactive na siya ng kusa. Automatic. So, what if bumalik na yung ating ISP1, disable natin to, tingnan natin kung anong mangyayari. Yan. Disable na siya guys. Dapat babalik to sa active static na status. Ayun. So, active static na siya ulit. Then, kita nyo, wala talagang timeout tayo makikita sa ating terminal. Okay? Then, kung mag-trace route ulit tayo,
from 254.254, babalik na ulit to sa 110.1. Yun, no? 110.1 na ulit siya. So, hanggang dito lang siguro yung video natin. Maraming salamat at kita-kits ulit sa susunod nating mga upload.